Espiritu, Panginoon, na isinugo mo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na pinili bilang hari. Kami po ay nagpapasalamat, una at higit sa lahat, sa pagkabasa ng iyong banal na salita na siyang pagkakaluklok ngayon sa pulpitong ito. Lord, kunin niyo po ang mga sandaling lilipas at loobin niyo na buksan ang aming mga mata na nakakakita ng mga espiritual na bagay, lalo't higit sa iyong banal na salita. Isipang nakauunawa, karunungan, Panginoon, na ikaw ang siyang maluluwalhati. Karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na magtutulak sa amin upang purihin ang Diyos na makapangyarihan. Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat binigyan niyo po kami ng rason upang dumako sa lugar na ito. Kahit po sa kabila ng kasungitan ng panahon, ay niloob ninyo, Panginoong Diyos, na kami po ay madako sa lugar na ito upang muli kami ay pagkaisahin sa pagpupuri at pagbabalik ng pagpapasalamat sa iyo at pagsamba. Sapagkat maganda man o pangit ang maging sitwasyon namin, ikaw ang Diyos na karapat dapat itaas, itanghal at mapapurihan. Ama, maraming salamat po dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami po ay naririto. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Ikaw ang dahilan kung bakit kami ay nakapaglilingkod, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng kabutihang ipinamamalas niyo po sa bawat isa sa amin. At minsan pa, Panginoon, hanggang sa oras na matapos ang gawain ito, Panginoon, at muli kaming dumako sa iba pang gawain, Panginoon, puspusin niyo po kami ng iyong Espiritu, puspusin niyo po kami ng pagpapanumbalik ng kalakasan, galak sa aming mga puso, na sa pagdako at paglilingkod namin, Panginoon, ay maibahagi po namin ito sa iba pa po naming mga kapatiran. Makita sa amin mula sa lugar nito, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Makita sa amin, Panginoon, mula sa lugar nito, sa paglilingkod po namin, sa mga ibang pang lugar na aming pupuntahan, ay madama nila ang presensya mo sa aming mga buhay. Ama, maraming salamat po sapagkat napakalaking pribilehiyo na makapaglingkod o mapaglingkuran ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Maraming salamat po sapagkat itong oportunidad na ito ay hindi po namin nakuha o ibinigay ng sino pa man, Panginoon, kundi ito ay ibinigay niyo po sa amin. At ito ay isang napakaluwalhating karangalan, Panginoon, na maging manggagawa ng Diyos na makapangyarihan. Kaya maraming salamat po muli sa umagang ito. Ama, ay samahan kami ng aming dakilang guro, ang Banal na Espiritu, Panginoon, na maghahatid sa panibagong pagtanaw namin sa iyong banal na salita. Muli, salamat po, Ama, at muli kaming mahamon sa iyong banal na salita. Makita niyo ang bawat isa sa amin na nagpapakumbaba, Panginoon, sa harap ng iyong banal na salita, Panginoon. Makita mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy na nagsusuko ng aming mga buhay. Makita mo sa umagang ito, Panginoon, ang kababaang ininput niyo po sa bawat isa sa amin. Ama, pinupuri ka namin sa aming mga buhay. Ama, pinupuri ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Nawa, kung ano po ang ibig niyong gawin at iparanas muli sa bawat isa sa amin, Lord, gayon din po ang dumaloy sa mga kapatid po naming sumusubaybay sa gawain ito, Ama. Saan man po sila naroroon, madama nila ang iyong Espiritu, madama nila ang iyong presensya, madama nila ang iyong kapangyarihan na nag-uudyok sa amin at maging sa kanila, Panginoon. Bless us, bless them in the mighty name of Jesus. Lord, at ito po ang aking hiningit, idinadalangin sa makapangyarihang pangalan at iyong pinili na hari upang aming maging Panginoon at tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kanina,
Sino po ang damang-damang umaawit na we want to see Jesus? Taas nga po yung kamay, yung talagang gustong-gusto niya makita si Jesus. Ayan, we want to see Jesus. Gusto niyo na makita si Jesus? Hindi pa. Ayaw niyo pa. Pero kanina, sayang-saya kayong we want to see. I want to see. Pero ayaw niyo pa talaga makita. Ha? Ayaw niyo makita si Lord. Ayaw niyong maagang makita si Lord. Naalala ko yung isang pastor from Occidental Mindoro. He was once invited sa church. Sabi niya, kung ikaw ay wala nang gagawin para sa Diyos, mas mainam pang ikaw ay umuwi na sa Ama. Yun ang sabi niya. Kung ikaw ay wala nang gagawin para sa Diyos, mas mainam pang umuwi ka na sa Ama kaysa magkasala ka pa dito sa lupa. So napag-isip ako, oo nga naman kung ayaw mo nang maglingkod sa Diyos, kung ayaw mo nang manatili sa Diyos, kung ayaw mo nang gumawa para sa Diyos, it is good to go home kaysa magkasala ka pa at baka malayo ka pa ng lubusan sa Panginoon. Okay. Kaya, uli, paalala po ito sa bawat isa sa atin. Now, nakita at nabasa po natin yung Romans chapter 10, verses 13 to 17. And I do believe na many times na nabasa na po natin ito. No? At lagi pong may mga panibagong kapahayagan ang Panginoong Diyos. I still remember yung panahon na ako po ay pinagkalooban ng Diyos na makapagtrabaho sa ibang bansa. That was in Riyadh. Isa sa pinaka-strictong city ng Saudi Arabia kasi ito yung pinakang capital ng Saudi Arabia. At ako po ay na-assign. Actually, ako yata yung third batch na nagpunta doon among the Filipinos workers. Ako yung nag-iisang nag-travel na papunta doon sa trabahong iyon. At talagang pumunta ako sa lugar na yon na walang kamuwang-muwang. Kumbaga, wala talagang alam. Ang alam ko lang, sumakay ako ng eroplano at bahala na yung eroplano kung saan ako dadalhin. Basta ang alam ko, ang Saudi Arabia is part of the world. Part of the continent. Pero yung language, yung culture, I do not know. Hindi ko alam kung ano yung unlike na pag ikaw ay nagpunta sa sa ibang bansa like Japan, South Korea, nag-aaral ka ng kanilang mga languages and sometimes mga culture nila para mabilis kang maka-adapt doon sa kanilang bansa. Pero nung panahon na yon, walang ganon. Basta in-employed ka, magtatrabaho ka doon, at ang in-applyan ko po doon is a merchandiser. I do not know what is the work of the merchandiser. Nakikita ko lang ito sa mga mall dito, nagtataas, nagbababa ng mga products, yung first in, first out ng mga products, kasi alam nyo po, pag kayo mamimili, ang kunin nyo yung nasa likod. Tip lang to ha, kasi most of the times, usually yung mga products na nasa unahan, you thought na yun yung mga bagong labas from the storage. Ang totoo, nasa likod po ito. Yun yung tinatawag na first in, first out. No? Kaya mas bago yun nasa likuran. Yun yung mahaba-haba ang mga expiration date. Ayan. So, yun ang apply ko. No? Maging merchandiser. Pero pagdating doon,
naging cashier ako. Pero ilang araw ako doon na naging merchandiser at talaga namang doon sa laki nung mall na, hindi mo lang tawag doon parang ano lang, parang store lang, pero ang laki ng store, pero hindi mall. Ayun, nagkakakitaan kami, nagkakakawayan kami kasi walang masyadong tao. Unlike dito na pag ikaw ay naawalay sa kasama mo, hindi mo makita na mahirapan ka na unless na i-paging mo doon sa customer service. Yata yun, di ba? At ipapapage mo doon, pwede kang, hello! Yung kakawaya mo, andun sa dulong-dulo. Sila naman yung nag-slice ng mga iba't ibang klase ng ham. From the smallest to the largest ham. Ganon sila. Pwedeng pantapal sa likod, sa dibdib, pag in-slice na yung ham, paglabas, may palamang ka na sa tinapay. Saan kukunin? Sa likod ng slicer. Kasi parang salitang quote and quote, dinugas lang. Ganon. Tapos, yun, ang trabaho ko doon for a while ay magtaas, magbaba. Magang-maga, ikakalasin mo yung mga merchant, yung mga dilata, everything. Tapos pupunasan mo ng alikabok. Sa Saudi, hindi ho kasing alikabok ng mga mall dito. Oo, doon walang alikabok kasi minsan lang pagka nagkakaroon ng sunstorm. Yun ang pinakang bagyo doon, sunstorm. Then yun, kahit matulog ka, basta nagpupunas ka, tapos sa taas mo, ganun ang isang haba yun, ganun ang gagawin mo, taas baba, araw-araw, para nakakabagot, parang gusto mo na umuwi ng Pilipinas, parang ganun lang din. No? Ang kaibahan lang, may sweldo ka. Ayun. And ang 1 real that time is 7 pesos, I think. 7 or 7.50. Ngayon, nasa 12 or 13 pesos na ang per real. Ayun. And then, after that, nalipat na po ako doon sa katabi lang, divided, may division lang na salamin, at ang naging trabaho naman doon ay cashier. Ayun, cashier ng isang amusement. Yung mga sinasakyan ng mga bata na hinuhulugan ng mga token. Alam niyo yun? Sino nakapaglaro dito? Yung sumakay sa kabayo, tapos gumaganyan-ganyan, tapos tumigil, laglag uli ng token. Yung sa mga may anak, bigyan ko kayo ng tips. Kahit hindi kayo bumili ng token, gagana yon. Awan to sawa. Hindi mo kailangan bumili ng token. Magkano ang token doon? Per real. 1 coin is per real. Magkano sa Pilipinas yun? Di ba? So, ganun yung trabaho ko. Bibili yung mga ano. And, day after day, punong-puno ng nervyos yung aking puso. Sapagkat yung lugar ko po, kung ang babae, lalaki, bata o pamilya nakakapasok doon sa store, sa trabaho ko, hindi pwede. Lalaki lang at anak ang pwedeng pumasok doon sa amusement center na yon. Ang babae ay talagang exclusively pinagbabawal na pumasok kahit may kasama kang asawa. At napakahigpit doon sapagkat yung mga tinatawag na religious priest or police, hindi mo siya malalaman kung ikaw ay huhulihin o hindi, kung may violation ka o wala. Pero hindi mo siya ma-identify as a religious police kasi may difference po yon sa outlook ng mga Arabo at ng mga religious police. So, nagtanong-tanong ako, ano ba ang itsura ng mga religious police or yung tinatawag na mutawa? So, i-describe nila sa akin kasi very danger po talaga yung aking pwesto. Ako lang ang nag-iisang Pilipino doon and the rest wala na po. Pero mayroong doon sa dulo na iba naman ang company niya, chic yung kanyang amo, so magkaiba kami ng company. So ako yung naka-front, ako yung nasa gate, ako yung nasa pintuan, sa akin bumibili ng mga token yung mga tao. At tinanong ko, ano bang itsura ng religious police na ito? Ito daw yung may mga belo, di ba nakita nyo sa TV, sa dyaryo, na yung belo nila ay pula, tapos may kulay itim. Ayun, sometimes puti. Yun ang mga common doon. Pero pag mutawa, mahaba ang balbas, medyo terror ang datingan ng kanilang mukha, tapos walang kulay itim na parang yung bilog, panlagay dito, paghigpit. Tapos ang kanilang kasuotan medyo maiksi.
Maiksi yung kanilang pants na puti. Yung iba nakarobe na puti. Yun ang pinakamaraming pari doon sa Saudi Arabia. Mga nakarobe na puti. Ayun. Kaya aware na po ako doon. So, napansin ko rin, habang ako'y nasa pwesto ko, merong isang nakasulat doon na nakasulat ay Arabic. Nung una, hindi ko pinapansin. Kasi Arabic eh. Okay lang sana kung English yun, maintindihan ko. Pero Arabic, binaliwala ko. Pero yung pala, nung binigyan ako ng hint ng mga kasama ko, sabi sa akin, Arnel, huwag kang magpapapasok ng babae sa trabaho mo. Sabi ko, bakit? Bawal na bawal yan. So naging aware ako. Pero one time, tinanong ko sa isang Arabo kung ano yung nakasulat doon sa likuran ko. Sa taas lang yon habang sa upuan. Sabi ko, Sadiq, ano yung ibig sabihin nito? Ano yung Arabic na ito? Ayun. Tapos pinaliwanag niya sa akin na, Mamnu Madam Juwa. Mahigpit na ipinagbabawal ang babae sa loob. Kaya every time I pray to the Lord, Lord, cover this place with your blood, with your protection. Every day po yun. I learn to pray a lot. Every day I learn because of fear. So, one time, pumasok po yung isang pamilya, matitigas po ang ulo. Yung lalaki, may 3 anak, puro lalaki, isinama yung misis niya. Dahil alam ko na po kung ano ibig sabihin do, sabi ko, Sadik, shoop. Malum Arabic. Sabi niya, aywa, shoop. Hadi. Basa siya. Mapi mushkila. Fi mushkila. Sabi niya sa akin, wala daw problema. Sabi ko, fi mushkila. Malaki ang problema. Mamnu Madam Juwa. Baden, Juwa, you Madam, Juwa, problem. Sabi ko ganun, nag-a-Arabic siya. Arabic din. Diba? So, yun ang nangyari. Kasi alam nyo, kung hindi po ako magre-react, if I will not broken my silence, mapapahamak po ako. Pwede po akong makulong dahil lang sa isang babae o babaeng papasok po doon sa amusement center na yon. Pero pag matigas po ang ulo, like isang prinsesa po yun. Sa Saudi po kasi bawal magtanggal ng balabal nila. Mata lang ang ipinapakita. Pero itong prinsesang ito, she showed me the whole face of her face. And wow, she is a very beautiful princess. Katulad ng katabi mo today. Matigas ang ulo, kasama niya mga yaya, Malaysian, Indonesian, and Filipino. Hindi ko po napigil yon. Alam niyo, nagawa ko lang, Lord, protect me from the police, from the religious police. Natapos yung kanilang paglalaro na walang dumaang pulis. Kasi nasa center po kami ng city at daanan po yun ng mga mutawa, ng mga religious police. At once na ako po ay natsempuhan, goodbye Philippines. Ipakukulong ako na yun lang ang kaso ko. So kailangan kong basagin ang aking katahimikan at hayaan sila dahil ako'y mapapahamak. Okay, now, dito po sa ating binasa mga kapatid, Romans chapter 10 verses 13 to 17, makikita po natin kung paano binasa ng ating kapatid at pinakita ni Apostle Paul kung ano po ito. Kung mapapansin po natin, during that time, si Paul po ay nakakulong na sa Rome. At siya ay sumulot sa mga taga-Roma, parang he is inviting, admonishing the Christians, Roman Christians, na kung saan ay maglingkod sa Panginoon. Like nang binasa po natin, beginning 13 to 17. Okay, tingnan po natin. Tahimik ang church, habang maingay naman ang mundo. Alam niyo po, sa totoo, maingay na po ang mundo talaga ngayon. Nepal, Indonesia, ano pa ba yung France? Maingay na po. At
kung di ako nagkakamali, even sa bansa po natin, may mga grupo ng mga kabataan na isa lang ang isinisigaw. From the other country, sa ating bansa, is all about corruption. Tama? At nangunguna po ngayon ang mga kabataan. Binasag nila ang kanilang katahimikan na mahabang panahon na pinabayaan ng mga mamamayan, particular in our nation, in our country, kung bakit lumala ito. Kung bakit nanagana ang mga tinatawag na buaya sa syudad, sa pera ng ating bansa, dahil nanahimik sila noong mga panahon na yun. Pero ngayon, maingay na po ang mundo. Tahimik ang mga banal. Maging sa panahon na yon, ewan ko ngayon kung tahimik pa rin ang mga banal, habang ang kasinungalingan ay sumisigaw. So sa dami ng distraction, opinion at ingay sa paligid po natin, tayo na may pinakamahalagang mensahe, minsan tayo pa ang pinakatahimik. Remember sa panahon po ng pandemic, na nahimik ang mga banal, na nahimik ang mga anointed Christians and believers, servants of the Lord during pandemic. Iilan lang ang nagkaroon ng lakas ng loob, mangaral sa labas, kahit hinahabol ng mga kapulisan. Dito po sa parting Metro Manila o parting Manila, may mga pastor po dyan na during pandemic, hindi sila nanahimik. Binasag nila ang katahimikan, patuloy silang nagpapahayag. Pinagbawal ang pangangaral sa mga simbahan because of the pandemic, because of the virus. Kaya siguro lumalala ang mga sitwasyon na hindi maganda dahil sa ating pananahimik. Gayong tayong mga Kristiyano ang merong pinakamahalagang mensahe. Mensahe ng kagalingan, nasa ating mga manggagawa ng Panginoon, nasa ating mga mananampalataya ni Kristo. Ang pinakamahalagang mensahe. Amen. Nasa atin, mga kapatid, pero nanahimik po tayo o nananatiling tahimik. Minsan, tayo pa ang pinaka-tahimik. Salamat sa Panginoon, yesterday, nabigyan tayo ng pagkakataong magbahagi ng salita ng Diyos. Pero parang mas tahimik tayo kasi ibinigay lang natin yung pulyeto, yung invitation. Di ba? Wala pa doon sa talagang nag-aapoy o naglalagablab tayo. So bakit nga ba? Bakit nga ba tayo ang pinakatahimik? Dahil ba sa takot? Takot saan? Dahil ba sa hiya? Nahiya ba tayong magbahagi ng salita ng Diyos? Kakulangan kaya sa training? Kulang ba tayo sa training? Bagamat tuloy-tuloy ang mga training po natin, meron nga dito sa church, meron pa sa online, pero malungkot man isipin, iilan lang, pinakamataas yata, 15, bumaba, 12, bumaba, 9, bumaba, 8. Mamukat-mukat mo, si pastor na lang yung ating nag-o-online. Kaya po yung minamahal natin, pastor, madalas, andyan pa ba kayo? Ang tagal sumagot, iniisip ko, baka nagbubuklat ng Biblia. Iniisip ko, baka patuloy ang pagsisangag. Andun yung cellphone, nagsasangag dito. Kaya ang tagal sumagot sa tanong na, andyan pa ba kayo? Basa. Madalas, 1-2 lang ang nananatiling nagbabasa. Di ba? Ano pa ba? Ano pa bang kulang para tayo ay manatiling tahimik? Pero alam nyo po, meron nga nagsabi, sabi ni Kuya Bon kahapon, because he was my partner yesterday, sa pagbibigay ng mga invitation, sabi niya, alam niyo po, Pastor, mahirap din maging matalino sa Biblia. Pauwi na kami tapos na kami magbigay. Nagtanong ako, bakit naman? Kasi po, Pastor, pag sobrang matalino sa Biblia, binabaril sa leeg. Napanood niyo po ba yung binaril sa leeg? Parang inisip ko tuloy, buti na lang, hindi ako matalino. Kaya malaya akong mabaril sa leeg. Hindi naman pag tayo po ay nagte-training, mga kapatid, ay gusto ng ating mahal na pastor na ikaw ay maging matalino at pinakamatalino. Wala namang sabitan ng honor dito, wala namang sabitan ng medalya. Nagtitraining tayo for the glory of our Savior.
Sapagkat tayo po ay kanyang ipinadala dito sa lupa. Yun ang purpose natin, di ba? Yun ang purpose ng Panginoon. Yun ang purpose kung bakit tayo nabubuhay. Ipinadala tayo ng Panginoon para dalhin ang mabuting balita, hindi para maging matalino lang. Para pagdating ng araw, barilin tayo sa leeg. Sabi ko, bakit naman binaril sa leeg? Kasi pastor, siya po yata, dahil nga po sa talino, sa pakikipag-debate, hindi siya matalo-talo. Ngayon, gusto mo matalino? Hindi na ho, pastor. Sino gustong maging matalino dito? Para hindi mabaril sa leeg. Gusto lang po namin na matuto kayo kasi kung ang dyablo, ginamitan ang Panginoon natin ng salita ng Diyos, ang mundo ngayon matatalino na rin. Kaya kung sila'y matalino, dapat matalino tayo sa salita ng Diyos. Alam nyo, sabi nga ni David, dinaig pa niya ang mga scholar ng mga eskriba, ang mga pari, dahil sa kanyang pagbabasa ng salita ng Diyos. Wala pong theology school nung araw sa panahon ni David. Pero siya'y patuloy nananangan, nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos. Nakikinig sa salita ng Diyos at siya'y higit na matalino sa mga marurunong, sa mga lahat ng marurunong. Pero salamat sa Diyos dahil si David hindi binaril sa leeg. Pero dito sa ating binasa from the book of Romans, chapter 10, pinakita ni Pablo ang simple, pero matinding katotohanan. Walang makaririnig kung walang magsasalita. Sino ho rito magkasama buong umaga hanggang gabi, walang salitaan? Walang nagsasalita. Hirap, di ba? Kailangan may isang pumiyok. Mahirap yon. So ito yung pinapakita sa Book of Romans. Ano po? Ngayon, ang pamagat ng mensahe sa umagang ito, basagin ating katahimikan. Ayan. Yung katabi nyo ngayon, pag sobrang tahimik, tulog yan, basagin nyo. Baka naghihilik yan. Baka may pinagpaguran yan. Baka napuyat yan. But not this time, not today, na dapat siyang maging matahimik. Di ba? Sa pagpupuri din sa Panginoon, hindi pwedeng tahimik lang. Dahil marami sa atin tahimik sa pagsamba sa Panginoon na hindi nalalaman ng isang katotohanan na kapag ikaw ay tahimik sa pagpupuri sa Panginoon, ninanakaw ng dyablo ang iyong boses. Not to worship the Lord. Hindi ka dahil tahimik lang sa pagsamba sa Panginoon, kundi hindi mo alam na kinukuha ng dyablo ang boses mo. Remember yung bata na possess, na sabi ng ama, pipi siya, dahil kinukuha ng dyablo yung tinig ng kanyang anak. Ganon din po tayo. Ganon din po tayo sa harap ng Panginoon. Ngayon, bakit kailangan basagin ang katahimikan at magsalita para kay Jesus? Meron ba kayong pwedeng idea kung bakit kailangan basagin ang katahimikan at magsalita para kay Jesus? Kung hindi tayo magsasalita, mga kapatid, paano nila maririnig ang mabuting balita? Siyempre, kahit papaano, kung ikaw ay magpapakita ng buhay na binago ng Panginoon, kailangan mo pa rin magsalita, kailangan mo pa rin basagin ang iyong katahimikan. Sapagkat paano kung nagtanong, ano ang iyong sikreto? Bakit ang buhay mo ay parang kaiba sa buhay ko? Sasabihin mo ba lang? Hindi mo ba sasabihin man lang, iyon ay dahil kay Kristo na aking Panginoon? Sa amin ng karanasan kahapon, may mga iba tayong kapatid na may mga binibigyan ng pulyeto, nakatingin lang. Tapos ayaw abutin. Yun daw ay relihiyon ng isang M. Sabi ko, ako rin, mayroon kami ni Kuya Bon Kako na inabutan ng ayaw abutin. Pinagduldulan ko talaga. Sabi ko, yung babae, ganun din, M din siya. Ayaw damputin. Kasi nabasa yung Christ to the Philippines, rejected sa kanila at allergy sila sa word na Christ. Yun yung may mga putong sa ulo. Ayaw nila nun. Pag may nagtanong, ano naman yan? Yan po ay tungkol sa ini-invite po namin kayo tungkol sa pananampalataya at tungkol sa Diyos. Kailangan minsan magbasag tayo ng ating mga tinig. Di ba? Kung hindi tayo magsasalita, paano nila maririnig ang mabuting balita?
So ano po ang layunin natin sa umagang ito? Tara at ating alamin muli ang panibagong katotohanan sa likod ng mga talata. Una, sa verse 14, but how can people call out to the Lord for help if they don't believe in Him? And how can they believe in the Lord if they have not heard about Him? So anong unang-unang mensahe makikita po natin? So yung tinatawag na responsibility of faith. Yung responsibilidad ng pananampalataya. Sino po rito ang may pananampalataya? So may responsibilidad po yung pananampalataya na yan. Katulad nung ating binasa sa verse 14. No? Paano tatawag ang Panginoon? O ang tatawag ang mga tao sa Panginoon ng tulong kung hindi sila naniniwala sa Kanya? At paano silang maniniwala sa Kanya kung wala naman silang naririnig tungkol sa Kanya? And even yung mga bata po ngayon, mga kapatid, tanungin mo kung sino si Jesus, wala silang kaalam-alam. Kawawang mga bata, nagsisipag-aral sa eskwelahan ng Roma. Pero pagdating sa pananampalataya tungkol kay Jesus, wala po silang malay, wala silang muwang. Sila ay hindi lamang ignorante. Hindi lang sila inosente, kundi walang muwang, walang kaalam-alam. So evangelism isn't something we can outsource to pastors, speakers, or missions teams. Hindi lang natin sila yung pabayaan, ipagkatiwala sa mga taong ito. Ito ay responsibilidad nating lahat bilang mga tagasunod ni Kristo. Remember sa Ephesians chapter 4 verse 11, minsan na-overlook po natin yung verse 12. Nakatingin lang dun tayo sa fivefold ministry gifts ni Jesus Christ. Alin doon? Yung mga apostles, prophets, evangelists, pastors, missionaries, and teachers. Yung verse 12, ano ang trabaho nila? Para i-prepare ang alin? I-prepare yung mga believers for the ministry. Preparation at strengthening the body of Christ. Kaya yung Panginoon po natin ay nagbigay ng mga regalo sa kanyang body, sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. Dahil siya mismo, He owned the church, He died for the church, He died for the people. He has His own purpose to train. I-send ang mga bawat mananampalataya. May proseso. Una, kailangan mo makilala si Christ. Dumaan ka din sa prosesong binigyan ka ng pulyeto, dumaan ka sa prosesong binahagian ng ebanghelyo, dumating ka sa punto na isa ng mananampalataya, pero hindi natatapos diyan ang pagkakilala sa Panginoon, kundi may opportunity ka pa na makapaglingkod sa Panginoon. At meron kang responsibilidad, yung pananampalatayang meron ka. So, isipin po natin ang isang may antidote sa isang nakamamatay na lason. Minsan ba nalason na kayo? Nakainom na kayo ng lason? Sino yung nagsadyang uminom ng lason? Wala pa. Sino yung hindi sinasadyang nakainom ng lason? Wala pa. Total, may antidote ako, mamaya lasunin ko kayo. At mananahimik ako, mga kapatid. Hindi ko sasabihin na ako lang ang may antidote. Tapos lahat kayo uminom ng lason. Kaya daw kayo, yung inumin dyan, ha? May antidote ako. Huwag kayo, unahin nyo ako muna uminom. Hintayin nyo ako. Ha? Huwag kayong mangangas uminom dyan. Okay. Ipagpalagay po, lahat ng nasa paligid natin ay nalason. Nakainom at siya lang ang may gamot. Pero alam niyo ang isang katotohanan, ang mga tao ngayon, hindi nila alam na nalalason. Pero tayo po ang may antidote.
Ano kayang klase ng taong mananahimik? Hindi ba't ang tunay na malasakit ay ang pagsigaw, ang pagpapaabot, ang pagtulong? So ito ang panibagong hamon, mga kapatid. Hindi sapat ang silent witness. Kaya nga po maraming nagsasabi, mga pastor, ginagamit ang salitang walang James Bond, walang 007 dito na Kristiyano. Secret agent, walang secret agent, walang silent witness. Ang Panginoon. Mabuti ang ating buhay. Mabuti inayos ng Diyos ang iyong buhay. Mabuti nakikita na ng maraming tao ang binuhay, ang bagong buhay na ibinigay sa iyo ni Kristo, pero kailangan pa rin ang ating salita. Wala hong tatanggap kay Kristo kung hindi tayo magsasalita. Hindi pwede nating sabihin, nakikita mo naman buhay ko, binago na ng Lord. So tanggapin mo na lang si Kristo. Paano silang tatanggap kung hindi nga sila naniniwala? At kung walang alam tungkol kay Kristo. So wag po natin hayaang matakot o mahiya sa harap ng impyerno. Tandaan po natin, ito may eternal na kapalit ang ating pananahimik. Sa bawat pananahimik po natin maliwanag na merong walang hanggang kapalit. Manahimik ka, may walang hanggang kapalit po yan. Pangalawa, verse 13. Yes, everyone who calls out to the Lord for help will be saved. Paano nga po maliligtas? Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Gusto ng Diyos na ang mga kaibigan po ninyo at kaibigan natin ay maligtas. Gusto ng Panginoon na ang laman ng ating mga pamilya na ay maligtas. BFF, friends, one-time friends, pero kachat, gusto ng Panginoon na ito'y maligtas, pero paano? Paano silang tatawag ng tulong? Tandaan po natin, kung totoo ang Diyos, totoo ba ang Diyos? Kung totoo ang Diyos, totoo rin ang dyablo. Alam niyo, minsan nakakalungkot, may mga taong naniniwala sa dyablo, pero hindi naniniwala sa Diyos. Paano kaya nangyari yun? Meron naman mga taong naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa dyablo, na may dyablo. Hindi ko naman ibig sabihin parehas yung paniniwala. Pag naniwala ka sa dyablo, para ka sumasampalataya sa Kanya, hindi. Hindi ito katulad na pag ikaw ay naniniwala sa Diyos, naniniwala ka rin may dyablo, parehas lang. Hindi po, di ba? Kung totoo ang Diyos, totoo rin ang dyablo. Kung totoo si Kristo, totoo rin ang kasalanan. Kung totoo ang buhay, totoo rin ang kamatayan. Kung totoo ang kaligtasan, totoo rin ang kapahamakan. Walang neutral ground. Walang ibang daan. Si Kristo lang ang daan ng kaligtasan. Naalala niyo po yung kanta natin kanina? One way. Naalala ko yung sinabi ng ating minamahal na pastor nung nakaraang Huwebes. Kung si Kristo ang tunay na ubas, puno ng ubas, ano yung kinakain nating ubas? Plastic? Hindi totoo? Sarap na sarap ka nga pag bumili ka ng di ba? Ubas. Totoo ba yun? Hindi. Ha? Totoo. Dito, naniniwala kayo, totoo yung binibili nating ubas? Totoong ubas? Sabi ni Lord, siya yung tunay na puno ng ubas. So may mga puno ng ubas at kinakain nating ubas, parang hindi nga naman totoo. Kasi kung si Kristo, kiniklaim niya siya yung tunay na puno ng ubas, lahat ng kinakain natin fake. Hindi niya sinabi. Ba't hindi kaya niya sinabi? Dahil tayo ay nasa bansang oriental tong bansa natin di ba? Kasama tayo sa oriental na bansa Nabubuhay sa bigas. Ako ang tunay na bigas! Aga natin bigas, hindi totoo dahil si Kristo ang tunay na bigas. Kung sinasabi rin na siya ang tinapay na nagbibigay ng buhay,
Marami sa atin nabubuhay sa pandesal lamang. So hindi rin totoo yun. O lahat ay imahinasyon lang. At isa lang talaga ang tunay at totoo. Ang puno ng ubas, ang tinapay ng buhay, ano pa, ang tunay na bigas, at nag-iisang daan. Sa dami ng daan, siya lang ang tunay na daan. Pero siyempre, sa realidad natin, sa mundo natin, lahat yun ay totoo. Pero pagdating sa mundo ng ating Panginoon, siya lang ang genuine. Siya lang ang totoo. Gusto mong umakyat sa langit, gusto mong maligtas sa mga tao, ituro ang tunay na daan. Naalala ko yung isang sikat na ebanghelista, ewan ko kung naalala nyo ito. Yung tinanong, sabi niya, siya po ay napapunta sa Washington, D.C. Nanggaling siya sa ibang lugar. At napagtanungan niya isang bata, sabi niya, "Boy, saan ba yung daan patungong Washington, D.C.? Kasi alam mo, ako ay isang pastor, isang ebanghilista na nagtuturo ng daan patungo sa langit." Ang sabi nung boy, yun naman po pala alam nyo ang daan patungo sa langit. Nagtuturo kayo ng daan patungo sa langit, yung daan patungo sa Washington, di nyo alam. Huwag naman tayong panghinaan ng loob kung sakaling ma-encounter natin ang mga ganong salita. Kaya we need to learn, we need to practice, we need to study the Word of God. Para kung sakaling may copycat na bata na na-encounter natin sa palengke o somewhere at tinanong, ako ay mangangaral, nagtuturo ng daan, nag-iisang daan, patungo sa langit. Saan ba yung palabas dito sa daan, palabas ng palengke? Nagtuturo ka ng papunta sa langit, daan, palabas ng palengke, hindi mo alam? Kaya mahalaga na tayo po, alam natin na si Jesus lang ang daan. Daan palabas ng palengke, daan patungo sa langit. Nag-iisang daan lang ang ating Panginoon. So halimbawa na lang, imagine mo ang isang taong naliligaw sa bundok. May bangin sa harapan, cliff, at patuloy na naglalakad sa direksyon na iyon. Mananahimik ka ba dahil ayaw mong ma-offend siya? Alam niyo po, sa totoo lang, yung mga umakyat na ng bundok, nakarating na ng bundok, naglakad na, nag-walking na sa bundok, nag-hiking na sa bundok, may mga bangin po dyan. At minsan hindi mo namamalayan kasi may mga talahib na ang kabila pala noon ay bangin. Paano kung ikaw nakakaalam ng daan at alam mo may bangin doon? Hahayaan mo na lang ba? Hayaan mo na lang dumiretso siya? At pag nahulog, magtatawa ka. Hindi ka kasi tumitingin sa daan Ay nasa iyo nga na ikaw nga may alam sa daan. Di ba? Ikaw ang may alam sa direksyon na iyon. So mananahimik ka ba dahil ayaw mong ma-offend siya o sisigaw ka kahit mapahiya siya basta maligtas siya? Alam nyo, masakit man paulit-ulit natin sinasabi, marami tayong mahal sa buhay na nasa loob ng bahay. Dahil sa pananahimik natin, mapapahamak sila. Isang panibagong hamon. Let's ask God to give us spiritual eyes para makita natin ang impyernong kinakaharap ng mga taong wala pa kay Kristo. Isang maliwanag, mga kapatid, na yung mga taong wala pa kay Kristo, tiyak na ang kapahamakan. Tiyak na po yun. Kay mahal mong kaibigan, kay mahal mong pamilya, kung ikaw ay mananatiling tahimik, yung reality ng, yung tinatawag na reality of perishing, which is the point number 2, yung katotohanan ng pagkapahamak, mga kapatid, hindi na po natin mabubura yan. Kaya ngayon pananahimik, sinabi ko kanina, may eternal na kapalit po yan. Manahimik ka and your loved ones and friends, haharapin nila yung realidad ng kapahamakan o pagkapahamak. Samantalang tayo, mga kapatid, pag sinasabi natin, sino ba nakakakita dito ng maliwanag yung tungkol sa kapahamakan ng impyerno?
time will come, yung sting o yung kamandag ng impyerno will be banished. Alam nyo kung bakit? Lalamunin lang po yan ayon sa Bible, sa Book of Revelation, lalamunin lang yan ng lake of fire. Yung lake hindi pa po hindi pa po yung kasi laki ng Indian Ocean o Pacific Ocean. Lake lang ang tawag ng langit doon. Pero imagine na lang, kung malaki ang impyerno, mga kapatid, kakainin lang siya ng lawa ng asupre. Kaya doon sa aming pag-aaral, yun daw gustong pumuti, asupre lang ang katapat. Bumili ka, di ba yung may mga sakit sa balat? Kalamansi at asupre yung pinagmimix po nun, tapos ipapahid. Kaya yung tinatawag na an-an o buni, patay. Kaya gagaling din naman yung mga may an-an at buni pagdating ng araw. Doon sa lawa ng impyerno, hindi ka lang puputi, kundi masusunog ka pa. So yun po yung katotohanan, mga kapatid. Nakikita nyo ba yung impyerno kahit hindi pa tayo napunta doon? Hindi pa ipinapakita? Hindi pa tayo ipinapasyal ni Lord? Sana, and I wish na isa sa inyo makapamasyal sa impyerno. I wish. Sino magbo-volunteer? Ipagpapasting talaga kita. Mag-volunteer ka lang. Na ipasyal ka ni Lord sa impyerno. Tapos balitaan mo kami kung ano ang itsura ng impyerno. Actually, may libro po yan eh. Isa siyang dating taga Church of God. Babae yata yun. The Hell is Real. Libro po siya. Parang istorya siya ng ipinasyal siya ng Panginoon at nakita na yung parang ang hell daw is like a body na may iba't ibang compartment. Yung pinakamasama, doon sa matindi. Yung medyo konting apoy, yung mga konti lang ang kasalanan. Maniwala tayo at hindi, may impyerno talaga at dapat natin itong makita bilang mga manggagawa ng Panginoon. Kasi ako'y naniniwala, kung nakikita ng ating mga mata ang katotohanan ng kapahamakan, ito ang magtutulak sa atin para unahin natin ang mahal natin sa buhay at yung pinakamalapit nating kaibigan. Kahit hindi mo pa nakikita kung gaano kainit yung lagablab ng apoy sa impyerno, dahil meron kang paningin na nakikita iyon, hindi na para ikaw ay imbitahan ni Jesus at sabihin, ipapasyal kita sa impyerno. Ngayon pa lamang makita mo na yung hinaharap na kapahamakan na nag-aabang sa mga taong wala pa kay Kristo. Dapat makita na po natin ito. Mga kasama natin sa trabaho, sa mga nagtatrabaho, makita na ninyo na yung tiyak na kapahamakan, isang nakabukang bunganga ng impyerno ang nag-aabang sa kanila. Naghihintay na lang kung kailan sila ihahagis. Nag-aabang na lang ang impyerno kung kailan nila tatanggapin ang mga taong ito na hindi nakarinig ng mabuting balita dahil sa ating pananahimik. Meron namang mga tao dito hindi nananahimik. Pero marami pa rin po sa atin. Napakainam sigurong tingnan na ang buong iglesia ng Murphy ay nagkakaisang may dalang pulyeto at Biblia. At ipinagmamalakandakan natin, we are Christians, believers of Jesus Christ. Kahapon nga po, na-follow up namin ni Kuya Bon yung binila namin ng banana cake. Sabi ko po, hello ate, good morning. Follow up uli kami, may invitation uli kami. Siya naman tanggap. Kasi kilala na kami ni Kuya Bon eh. Sabi ko, ano po, nagsisimba na po ba uli kayo? Hindi pa po eh. Bakit naman po? Kasi laging may meeting doon sa church. Bakit? Obligado ba kayong umattend ng meeting? Opo. Siguro po, may
May tamang panahon. Kailan pa po yung tamang panahon? Di ba alam nyo na babalik ang Panginoon? Oo nga po. Gusto nyo, daling ko kayo doon. Totoo yung sinasabi po namin ni Kuya Bon. Yun ang mga sagot niya. Yung kausap kong Kristiyano doon sa ilog, way back nung nakaraang buwan, sabi niya, bata pa lang siya, tinuruan na siya sa church na mag-evangelize din. Ngayon, may asawa na, yung asawa niya nandun sa Qatar. Ayaw nang umuwi kasi yung church daw doon, nagagamit yung asawa niya, yung church na inaatinan dito, ayaw niya nang balikan kasi magkaiba daw ng vision. Ang vision ng church sa Qatar, mag-mission. Yung vision dito lang sa loob ng simbahan. Kaya kung umuwi man daw yung asawa niya, maghanap sila ng church na ang vision ay lumabas, mag-mission. Pero sabi nung lalaki, para ako nakaramdam na ng sawa. Kita niyo po, imbis na yung tao habang tumatagal, tumatanda sa pananampalataya, nag-aalab, nag-iinit, hindi, pabalik po siya. Di ba nakakalungkot? Paano na lang yung mga tao na wala pa kay Kristo na nakanganga ang impyerno na nag-aabang sa kanila? Kung nagsawa ka na, kung pagod ka na, at lalo tahimik ka. Paano na lang? Last, number 3, the power of proclamation. Verse 17, so faith comes from hearing the good news. Nabasa nyo na po ang chapter 10 ng book of Romans, 13 to 17. Doon sa verse 17, makikita, verse 16, meron dito isang problema noon pa. Noon pa ang problema sa Old Testament. Alam nyo yung problema na ito? Makikita po natin, Isaiah was looking to the future prophetically, but Paul looking back and gave the answer to the question. Tingnan po natin yung verse 17. Sabi po, tama ba yun? Verse 16, but not all the people accepted that good news. Panginoon, sino naman ang maniniwala sa aming mga ibinalita? May nagtanong ho ba sa atin, mga kapatid, na wala pa naman ako naririnig actually, pero magandang tanong to Kasi ito, tinanong din ni Isaiah directly to the Lord. Panginoon, ilang taon ba yon? Anong busy ba yon? Diba? Bago dumating yung common era. Before the year of the Lord. Nagtanong na si Isaiah, propeta Isaiah, isang propeta na napakalapit na lingkod ng Diyos na nagtanong, Panginoon, sino maniniwala sa aming mga ibinalita? May nagtanong ba sa atin, Pastor, paano kung hindi maniwala ang tao sa ating mga ibinabalita? Sino nagtanong doon sa ating minamahal na pastor? Mamaya, tanongin nyo kung wala pa nagtatanong. Problema ni Prophet Isaiah, sa panahon na iyon, sino maniniwala sa kanila? At sabi ko nga po, prophetically, tanong niya ito. But si Paul, nagbigay ng kasagutan. Ano yung sinagot ni Paul? Sabi niya, so faith comes from hearing the good news. Ang pananampalataya ay makukuha saan? Sa pakikinig at pakikinig ng mabuting balita. Kaya napakahalaga na ang naririnig ng mga tao ay mabuting balita. Sabihin nga po natin, mabuting balita. Huwag nating umpisahan sa anumang mga salita, kundi mabuting balita. Kaya nga po yung minamahal natin, Pastor, pag tayo nag-iwahiwalay na doon sa McDo, minsan sama kayo para tayo ang mag-occupy doon sa McDo. Ang ingay Ang ingay kaya, nagmi-meeting ang mga banal, ang ingay nila. Kasi nga, hindi nila alam na mga nagmi-meeting doon, mga banal. Kayo ba pag pumasok sa isang restaurant, alam ng mga tao sa restaurant na yung pumasok na isang grupo, mga banal? Di ba? Sino dito yung kumain sa restaurant at nung pagkakain ay biglang tumayo at sinabi, Sino? Sino ang nagluto nito? Praise the Lord! Ang sarap! Wala pa, di ba? Doon pa lang, nahiya na tayo Yung sabihin, praise the Lord sa loob ng napakalaking restaurant. Isa rin yung sikreto ng Panginoon.
Na sinabi, kapag ako'y inyong itinaas, ako mismo maglalapit sa mga tao sa aking mga sarili. Kaya kapag si Kristo laging itinataas, si Kristo ang maglalapit sa kanyang sarili ng mga tao. Inaalala ko lang, pag pinuno ni Lord, halimbawa itong church na ito, saan ka pa uupo? Makikipag-agawang ka pa? Ha? Kaya mo bang ibigay sa isang bagong tao yung isang upuan, na paborito mong upuan, na nakabakat na yung letter P, letter S, letter E, kung ano-anong letter nandiyan, kasi paborito mong upuan, nakahulma na yung iyong puwitan dyan, na naglagay na ng initial na apelyedo mo riyan? Kaya mo bang i-donate yan sa bagong kaluluwa? Kung hindi pa kaya, baka hindi pa tayo umabot doon sa punto. Okay. Faith comes from hearing, and hearing by the words of God. It's not our eloquence that saves. It's not the cleverness of our arguments, but through the Word of God. Kaya mahalaga po, kahit ka na hinubog ang talino mo sa eskwelahan, kung anumang universidad or colleges ang pinasukan mo, kung hindi hinubog o walang laman ang iyong puso at salita, ang iyong isipan ng salita ng Diyos, wala kang maibabahagi. Wala kang masasabing mabuting balita. Ang pag-uusapan nyo lang, saan ka nagtapos? Anong honor mo? Sino ang professor mo? Kailan ang class reunion nyo? Hindi yan na magdadala ng kaligtasan sa taong kausap mo. Dapat si Kristo at ang mabuting balita tungkol sa Kanya. Because that is the power of what? Proclamation. Illustration po natin, parang buto ang salita ng Diyos. Kapag itinanim, kahit pa sa matigas na lupa, may kapangyarihang tumubo. Hindi ho natin problema ang matigas na lupa. Amen. Hindi natin problema kung matigas ang kanilang muka. Amen. Hindi natin problema ang matigas ang kalooban. Ang problema natin kung gagawin natin magtanim ng bini. But anyway, hindi naman talaga tayo nagtatanim. Alam niyo kung bakit? Kahit tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, kahit tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita, hindi talaga tayo nagtatanim. We are just or merely harvesters. Dahil may tanim na po yan. Mahabang panahon na tinamnan na ng Diyos yan. May mga nauna na sa ating nagtanim. Ang trabaho lang natin ay ipaalala sa kanila ang mga itinanim na binhi sa kanila. Ang itinatanim na lang natin marahil sa kanila ay yung remembrance of Christ. Na merong isang taong nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa aking kasalanan. Yun ang dapat nilang marinig, mapaalalahanan sila. So hindi kailangan ng talino, hindi kailangan ng mahusay na pakikipagtalo. Ang kailangan natin, dala ang salita ng Diyos. Yung puso, utak, plano ng Diyos ang dapat nating bitbit. Yung ginawa ng the most intellectual being, yung pinakamagaling na architect ng langit at lupa, yun ang dapat nating bitbit, mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Yun ho ang dapat nating dala-dala. Ang isang o binhi. Hindi mo kailangan maging magaling at na magsalita. Hindi mo kailangan, ang kailangan mo lang ay ibahagi, itanim ang binhi. So panibagong hamon, mga kapatid, huwag mong maliitin ang simpleng salitang Jesus loves you. Remember, sino yung nagtulak, kunti na lang po, nagtulak doon sa ating little brother. May picture pa nga yata yun, dala-dala niya. Yung Jesus loves you, habang yung mga nanay ay nagkekendeng doon, habang yung iba ay busy doon sa pamimili ng mga spare parts ng mga bisikleta nila, yung bata nakabitbit, nakataas yung Jesus loves you. Sino nag-udyok doon? Para gawin yon? Kay little brother Eman Rufo.
Diba nakalagay, Jesus loves you. Walang kamalay-malay. Yung bata, kung ano yung kanyang ipinapropagate, a simple words, Jesus loves you. Simpleng salitang repent, be saved, and etc. Huwag kang matakot magbahagi. Kahit di mo alam ang lahat ng sagot, ibahagi mo ang salita. Siya ang bahala sa bunga. Tingnan nyo. Kami hong mga magsasaka ng palay, hindi namin alam kung yung palay na ito na matapos ipatanim ng may-ari at alagaan namin, alisan ng mga damo, alisan ng mga kulisap, patubigan, hindi namin alam nung may-ari at nung nagke-caretaker ng palayan kung ilang buti lang ibubunga sa bawat uhay ng palay. Walang nakakaalam. Yung pagdating kung babagyo o babahain yung palayan, walang nakakaalam. Pero ano ang ginawa lang ng may-ari at yung caretaker? Itanim yung palay. At bahala na si Lord ang magbigay ng ulan o init at mag-protect doon sa kanyang palayan. Ganyan po. Di ba? Kaya huwag tayong masyadong mag-alala. Kung tinanggap ng totoo, hindi yung tao ang mahalaga. Ginampanan natin yung pagbabahagi, pagtatanim ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Trabaho natin, trabaho ng Diyos ay magkaiba. Pero nasa isang kalooban ng ating Diyos at Ama. Sagot niya ang bunga. Sagot natin ang paghayo. At sagot ng church ang MacDo. Tama po ba? Ulitin ko. Sagot ng Diyos ang bunga. Sagot natin ang paghayo. Sagot ng church ang MacDo. Maganda, di ba? Yung nasa finance. Okay, sa pagtatapos po natin, pwede ba palakpakan natin muna ang Diyos? Kasi patapos na po tayo. Ayan. Sa ating pagtatapos, bakit kailangan basagin ang ating katahimikan? Dahil may responsibilidad tayo, may realidad ang kapahamakan, at may kapangyarihan sa ating pagpapahayag. Kapag tayo ay tahimik, ang kadiliman ay lumalaganap. Pero kapag nag-umpisa tayong magsalita, ang liwanag ng Ebanghelyo ay kumakalat. Sabi po ni W.E.V., what shall be our occupation as disciples of the Lord Jesus Christ while we watch and wait for Christ's return? It is not enough that we have a personal experience of repentance, faith, forgiveness, adoption, sanctification. It is not enough that we study the Word to search out the deep things of providence and prophecy. We must join heart and hand in the great practical work of evangelizing the world. Isang panawagan, mga kapatid, basagin mo ang iyong katahimikan. Sabi mo nga sa iyong katabi, kung matapang ka, basagin mo ang iyong katahimikan. Mag-share ka ng verse sa social media. Ilan po tayong lahat dito sa Marpi Church? Any idea? Ilan po tayong lahat? Bahala na kung ilan. Pero sa pagbubuklat ko ng mukha ng aklat, di ba nagbubukas din kayo ng mukha ng aklat? Facebook. Iilan lang from the Murphy Church ang nagpo-post ng Bible verse or verses. Makakalungkot, di ba? Gusto nating mapabilis ang pagbabalik ng Panginoon,
Join tayo. Kung ano-ano, instead na kung ano-ano yung ipinopost natin, mga kapatid, o kung hindi ka nagpo-post, let us join all together. Post natin ang mga verses ng Biblia para mabasa ni Zuckerberg na may mga Kristiyanong nagpapahayag ng mabuting balita. Ipanalangin mo ang tatlong ibig mong maligtas. Isa sa kanila, tawagan o i-text. Tatlo, pero isa lang. Alam niyo po, way back 1990, tama ba yun? 1990? Yung paglago ng church, isang Kristiyano mag-alaga ng isang tao sa loob ng isang taon. Kung tayo po ay merong 60 tao, bawat isa sa atin mag-aalaga ng isang tao, next year, ilan na tayo? 120. Isa lang, bawat isa sa atin. Next year, mag-aalaga ulit tayo ng another isang kaluluwa. Para sa loob ng isang taon lang natin alagaan. The next year, ilan na tayo? Ha? Isang kaluluwa ulit. The next year, ilan na tayo? Dami na, di ba? Imaginin mo, isa lang sa loob ng taon ang pakakainin mo, ipapasyal mo, ipapamakdo mo, ipajollibee mo, Wendy's mo, o ano pa man, i-take out mo sa loob ng isang taon. Mga kapatid, yung pangarap natin, 60 plus 60 for the next year will become 120 disciples of Christ. And then the next year, another so. Ilan ang miyembro mo sa pamilya na wala pa kay Lord, i-member mo na. Pray. Every day. Alam niyo po, hinahamon tayo sa pag-aalaga, sa pag-share ng salita ng Diyos, ipanalangin. Hindi ho monthly. Shame on us. Na naipanalangin lang natin ang tao once a month. I-challenge natin ang sarili natin, pray them every day. Sabihin nga ho natin, every day. Araw-araw, mga kapatid. Hanggang lumabas ang salitang push. Push. Pray until such happen. Lord, maraming salamat po for today. Salamat po sa sulat ni Apostol Pablo. Salamat, Panginoon, sa tanong ni Prophet Isaiah. Salamat sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, na bago ka umakyat ng langit. Ibinili niyo po ang gawaing ito, Panginoon, hindi lamang sa mga naunang Kristiyano o mananampalataya. Hindi lamang sa mga naunang mga disipulo, Panginoon, kundi sa panahon po namin, sa generasyong ito, Panginoon. Lord, siguro po, isang panalangin ang ibig naming gawin niyo sa bawat isa sa amin, Lord, na buksan ang aming mga spiritual eyes. Hindi para makita yung mga blessings na sa aming harapan, kundi makita namin yung kapahamakan na nag-aabang sa mga tao na marahil ay malapit sa amin, pamilya namin, kaibigan namin, kakilala namin, nakilala namin. Kapahamakan na nag-aabang sa kanila kung kailan sila mapupunta sa lugar na yon. Makita namin mga mananampalataya sa iglesia mong ito, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga mata. Makita namin yung lugar na naglalagablab na apoy, Panginoon, na kahit hindi mo na po kami pasyal, kundi makita lang namin, Panginoon, maunawaan lang namin, Panginoon, na nag-aabang ang kapahamakan, ang realidad ng kapahamakan sa mga taong hindi makakarinig ng mabuting balita, bunga ng aming
pananahimik. Tulungan niyo po kami. At import niyo po sa amin, Lord, yung damdaming meron ka para sa mga taong ito. Impart niyo po sa amin, Panginoon, yung tunay na compassion sa mga tao. Kahit hindi sila close sa amin, maramdaman namin, Lord, yung compassion mo sa kanila na nasa sa amin, Panginoon. Hindi man marahil bigla, pero unti-unti, Panginoon, ang aming damdamin ay maging katulad ng iyong damdamin. Yung pagluhod mo, Panginoon, ay maging magaya namin, Panginoon. Yung paano ka manalangin, ganon din kami manalangin. Yung compassion mo kay Peter nung siya po ay itinatuwa ka, Panginoon. Hindi nyo nga po siya pinabayaan. Noon pa lang sinabi mo, ipinag-pray mo na siya, Panginoon, para hindi mapahamak. Sana ganun din po ang ituro nyo sa amin at ibig naming matutunan. Na ang tao hindi mapahamak dahil may mga taong luluhod sa inyo. May mga taong hindi mananatiling tahimik at babasagin ang katahimikan para ang mga taong ito ay makakilala sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, ituro niyo po sa amin. Turuan niyo po kaming itaas ka sa bawat saglit ng aming mga buhay upang ang tao, upang ikaw mismo ang maglapit sa mga taong ito patungo sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Salamat. Amen. Amen. Praise God. Minsan pa palakpakan po natin ang pagbahagi ng mabuting balita. Yan. So, sa pagpapatuloy po ng gawain ay nais ko lamang pong i-welcome po yung ating mga bisita sa oras nito. So, pwede ba pag mabanggit po yung pangalan, pwede po siyang taas yung kamay niya para makilala ka naman ng ating mga kapatid sa Panginoon. Ito ay si Sir Gilbert Casimina. Gelbench. Important yung pangalan mo. Gelbench Casimina. Welcome. At saka si Sir Frederick Melchor. Sino po? Amen. Puri ng Panginoon. And may isa pa po, Ron. Ano apelido ni Sir Ron? Sulat mo na lang mamaya kasi Ron lang nakalagay. So welcome kayo. Sila ay nasa malalayong lugar from Taytay, Quirino Province. Si Ron from Taytay, Rizal. Si Frederick from Quirino Province. And si Gilbench, Kabakan, North Cotabato. Purihin po ang Panginoon. Welcome po kayo sa gawain ito ng Panginoon. Amen. Praise God. Salamat sa inyong presensya sa oras nito. And right now, sa pagpapatuloy po ng gawain ng Panginoon, oras na po ng ating pagkakaloob ng ating mga tithes and offering. Yung ating mga bisita, you're all welcome naman na magkaloob din. Meron po tayong mga extra sobre doon para sa ating mga visitor for the patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. So, tayo po lahat ay magkaloob sa ating Panginoon. And after this, si Pastor Ernel po magpe-pray sa ating birthday celebrant na Sister Manilyn Rufo. Ayan. Ayan po. At kayo din sa benediction. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. All the time through that darkest night His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. Here we go. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is
good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Sige po, tawagan natin yung ating celebrant today. Okay. Natapat ng linggo. Kaya meron siyang congregational prayer, birthday prayer. Harap ka sa kanila, Manilin. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay magpasalamat sa Diyos sa kaarawan ni Manilin at manalangin sa Kanya. Tayo po ay manalangin ng sama-sama. Amang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin na kami ay makapagpatuloy sa pananambahan sa iyong pangalan, makapagpatuloy sa pagpapasalamat. Hallelujah. At sa pagkakataong ito, kami lahat ay nagpapasalamat sa kaarawan ni Manilin. Lord, salamat sa buhay na taglay niya ngayon. Ang buhay ay kaloob mo. Maliban dito, salamat sa buhay na walang hanggan na natanggap ng kapatid sapagkat siya man ay sumasampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya man ay tumanggap sa Panginoon Jesucristo. Hallelujah. At ginawang anak ng Ama at binigyan ng kaligtasan at isinulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa maraming taon sa 21st at 20th birthday niya, Panginoon. I pray that you will going to bless you even more. Salamat sa pamilyang patuloy na nag-alaga o maagapay sa Kanya. Dalangin namin, O Diyos, na siya ay patuloy na maging mabuting anak, mabuting churchmate, mabuting mamamayan ng bayan. Salamat po sapagkat ito ang nais mo sa amin na patuloy maging ilaw at asin ng sanlibutan. At sa kanya pong pag-aaral, sa kanyang hanap buhay din o trabaho. For we know, Lord, that she's working also. We just pray, Lord, that for favor upon favor to come upon him, Lord God, all the days of her life until another birthday. Salamat po sa marami pang kaarawan. Salamat sa favor nga po, Diyos, na matatanggap ng kabataang ito. Hallelujah. And we know, Lord God, na mayroon din po siyang marahil pangarap o mithiin o kaya'y desire sa kanyang puso. Salamat sapagkat hindi ito nalilingid sa iyo. And our prayer today, beside the things that we have prayed already, Lord, grant the desires of her heart. Salamat po. Salamat po. If we delight in you, you will always grant the desires of our heart, Lord. If we delight in you, you will always hearken our prayers. Kaya salamat sa kalusugan, salamat sa pag-iingat niyo po sa Kanya, in and out of the house. Hallelujah. In and out of school, in and out even of the place where she worked. Yes, Lord. Bless Manilin, Panginoon, sa kanyang kaarawan ngayon. Yes, we extend our hands to
bless Manilyn. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Happy birthday! Happy birthday! Naway sa ating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. At ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makakapagharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Tanggapin natin ang bendisyon ng Diyos sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.